Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. Mayayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng pagdiriwang sa Pasko ng Silang. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magstayo po ang lahat. Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. So sa sinabi po kanina na panglimang araw na po ito, no?
panglimang araw ng Octave of Christmas. Octave ay 8 araw po na sineselebrate pa rin natin ang Christmas. At sa araw na ito, maririnig po natin sa ating ebanghelyo yung narinig natin noong linggo na ebanghelyo natin, yung mag-anak. So marinig naman natin sa ebanghelyo ngayon at sa February 2, yan din po ang ebanghelyo na maririnig natin. So para hindi natin makalimutan ang importansya ng ebanghelyo natin ngayon ng mag-anak ay pumunta sa templo para i-present si Jesus Christ sa templo. Tayo din po mga kapatid kay Kristo, inatasan din po tayo ng ating Panginoon that we have to present ourselves, to dedicate ourselves in the service of the church at i-dedicate ang ating sarili para po sa ating Panginoon. Sana maging makadiyos tayong lahat. Pero kadalasan hindi nangyayari ito, mga makasalanan pa rin tayo, kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Diyos sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, papuri sa Diyos sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin.
Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit saay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang daigdig, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan, naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magstayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanyang Espiritu Santo nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo,
ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. In one of my encounters with the youth, many years ago, sa isang school, nagkaroon kami ng napakasimpleng activity. Isang gabi iyon, napakadilim, pinapatay namin lahat sa room na iyon at ng ilaw. Tapos sinabi ko doon sa isang youth na magdala ng isang malaking kandila at doon siya sa harap. Lahat naman ng mga bata ay may dala-dala mga kandila. So, while he was there, sabi ko, kantahin natin. Simple lang naman yung kanta, no? It is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Better far that you light just one little candle. All you need is a tiny spark. If we all say a prayer that the world would be free, a wonderful dawn of a new day we'll see. And if everyone lit just one little candle, what a bright world this would be. What a bright world this would be. Habang kinakanta namin yon, unti-unti sinisindihan din yung mga kandila ng mga kasama niya, mga estudyante. At doon nakikita na nasindi na ng ilaw, sobra na ang liwanag sa loob ng room na iyon. So, while reflecting upon our gospel today and our readings today, naalala ko yung ginawa namin yun. Dahil simula lang sa isa, kandila, okay na yun. Okay na sana yun. Pero mas maganda pa rin pala kung marami talagang ilaw o maraming kandila ang sisindihan. Tulad din yan ng kantang One Voice, no? One voice singing in the darkness. Isang kanta lang yon. Pero makita mo lahat ay kumakanta, so napakagandang pakinggan. Kung mayroon tayong unity, kung mayroon tayong sintoniya, kung mayroon tayong sinasabi nating pagkakaisa, napakadali lang sana na mga bagay-bagay na dapat natin solusyonan sa mundo natin, sa ating community, sa ating simbahan. Ngayon po, dito sa ating ebanghelyo, napakaganda po ng sinabi ni Simeon kay Jesus. Napakaganda. No? Sabi niya, pwede mo na akong kunin, Senyor. Panginoon, pwede mo na akong kunin dahil nakita ko na ang aking tagapagligtas. Ito po yung ipinangako mo sa akin. Natupad na ang pangako na yun habang hinahawakan niya si Jesus Christ. Dito na natin, habang hinahawakan niya si Jesus Christ, tayo, nahawakan na ba natin si Jesus Christ? Hindi pa? Hindi lang nahawakan, talagang natanggap natin. Talagang nakain na natin yung katawan niya. Hindi lang hawak yun, no? Sobra pa sa hawak. Dahil talagang kinain na natin, tinanggap na natin si Kristo. Kaya sabi ko nga sarili ko, kung halimbawa tulad tayo ni Simeon, siguro pwede na rin natin sabihin sa ating Panginoon, Lord, pwede mo na akong kunin. Natanggap na kita, natagpuan na kita. I've encountered my Lord, my Redeemer, my salvation. Kilala niyo ba yung yung patron saint patroness ng First Communicants? Si Blessed Imelda Lambertini. Maliit pa po siya. Pinapangarap talaga niya na tanggapin si Kristo sa komunyon, sa Eucharistia.
Pinangarap talaga niya. 5 years old pa lang siya, gusto na niyang mag-communion. Kaso that time, bawal talaga, 14 years old pwede. No? Siya 5 years old pa lang. Nung 9 years old na siya, pumasok na po siya sa kumbento. At araw-araw umiiyak siya dahil hindi siya makakatanggap ng komunyon. At pag tumatanggap yung mga other sisters, sinabi niya, "Uy, tinanggap na ninyo si Kristo, buhay pa rin kayo?" Kasi para sa kanya, pagtanggap kay Kristo, yun na yun, tapos na. Kasi kay Kristo ka na talaga eh. So nung, I think 11 years old siya, habang kapistahan yun ng, I think, Assumption of Mama Mary, nandun na naman si Imelda. Gustong-gusto na naman niyang tumanggap. Yung chaplain nila, ayaw talaga siyang bigyan dahil bawal nga sa kanila. Dapat nga darating siya sa taon talaga, sa edad, no, na pwede na siyang magkomunyon. So, nandiyan na naman, iyak na naman siya, hindi naman siya makakatanggap. Pagkatapos po ng misa, hindi po siya umalis sa chapel. Doon lang po siya. Umalis na yung mga kasama niya, munta doon, tapos nandun lang siya nakaluhod, nakatingin sa tabernacle. Tapos may miracle po na nangyari. Dahil habang siya nakatingin sa tabernacle, mayroon pong isang ilaw nandun sa kanyang harapan. At sa ilaw na yan pala ay may ostia, the body of Christ. Kinuha po, bumalik doon yung yung chaplain nila, kinuha po yung the body of Christ, ibinigay po sa kanya. At alam po ninyo, that was his first and eternal communion. Kinuha po siya kaagad ni Lord. That was her first and eternal communion with God. So kung tayo tumatanggap kay Kristo, ano po ang nararamdaman natin? May epekto ba ito sa buhay natin o parang wala lang? Parang tumatanggap lang tayo ng simpleng tinapay. Kumisa nga, sabihin natin, ano bang tinapay ito? Wala man lang kalasa-lasa. No? Minsan nagre-reklamo tayo habang tumatanggap tayo ng komunyon. Or wala tayong maayos na preparasyon pag tumanggap tayo ng komunyon. Ilan lang ba sa atin ang humahanap ng pari for confession? Bakit? Dahil wala pa tayong kasalanan? Dahil sabihin natin bakit ako mangungumpisa? Wala naman akong kasalanan? Sino ba tayo magsabi ng ganun? No? So, pagtanggap kay Kristo, tulad ng pagtanggap ni Simeon, napakalaking bagay po iyon sa ating buhay. Ngunit, sad to say, na yung pagkukumunyon natin, hindi po taos-pusong pagkukumunyon ang ginagawa natin. Kulang na kulang pa po. Kulang tayo ng ilaw na nagsasabi, "Ako ito, si Kristo." Ang ilaw na tumatanglaw sa iyong buhay. Pagtanggap mo sa akin, sana tanglawan mo rin ang iyong kapwa. Kasi nga, pagtanggap natin sa komunyon, that is actually a sharing with our brothers and sisters. Dahil yung komunyon na tinatanggap natin po, yung sabihin natin, yung pari, mas malaki yung sa pari, no? Pareho lang po yun ang value na tinatanggap ninyo. Kahit yung kuminsan, naubusan tayo ng ostia, kaya anong ginagawa ng mga ministers sa mga pari? Pinipiraso-piraso, di ba? Para bigyan kayo. Tapos, naalala ko one time, sabi ng isang bata, "Padre, ang liit-liit naman ang katawan ni Kristo na binigay mo sa akin." Sabi ko, wala po iyan sa laki. Wala po yan sa laki. Kahit napakaliit na yan, kahit napakaliit na particle na yan, yan ay katawan ni Kristo. Kung ano yung tinatanggap na katawan ni Kristo ni Pope Francis, pareho din po yung tinatanggap natin dito. Kahit napakaliit selebrasyon dyan sa daan o sa streets, pareho lang po iyan. Yan ay katawan ni Kristo. Kaya we have to value that. And we have to prepare ourselves wholeheartedly para sa pagtanggap kay Kristo. Napakaganda po ng pagtanggap
ni Simeon kay Kristo. Sana ganyan din po ang pagtanggap natin. Napakaganda po ng pagtanggap ni Blessed Imelda Lambertini, isang bata. Pagtanggap niya kay Kristo in komunyon, sana ganyan din po ang pagtanggap natin. Huwag kayong matakot, baka sabihin niya, ay hindi na pala ako magkumin, baka mamamatay din ako. No? Kung yun ang oras mo, para sa Diyos yan, huwag kang matakot. Kung langit naman ang pupuntahan mo, bakit ka natatakot? Pangalawa po, ano natin sa ating ebanghelyo ngayon, nakita po natin si Mama Mary. Pumunta po sila sa templo para sa purification na tinatawag. Purification, ibig sabihin, marumi si Mama Mary. Ganon ba yun? Kasi dati, yun yung kautusan ni Moises. Noon, after birth, yung babae hindi dapat lumabas ng kanyang bahay for 40 days. Pag lalaki yung anak. Pag babae yung anak, dudublehin pa yun. Hindi dapat daw lalabas yung bagong panganak sa kanilang bahay. So, dadaan siya ng 40 days of purification. Ganon doon na nun. Kailangan ba yun ng Mama Mary? Hindi niya kailangan dahil hindi siya madumi. Hindi niya kailangan ng purification. She is the Immaculate Conception. At ang kanyang isinilang ay Panginoon. Ang ating Diyos, anak ng Diyos. Yung presentation sa temple, yung dedication sa temple na yun, kailangan ba yun? Hindi rin po. Dahil ang dedication sa temple actually, i-dedicate mo yung bata, lalo na yung lalaki, no? Yung lalaki, i-dedicate mo siya para sa Diyos. Diyos yun. Si Jesus Christ yun. Hindi na nila kailangan yun, pero sinunod pa rin nila ang kautusan. Diyan natin makikita how humble is this family. Napakasimple, napaka-humble ng pamilya na ito. Hindi nila sana kailangan yun, pero ginawa pa rin nila in obedience to the law. Ngayon kung titingnan natin, naku, magla-lockdown na naman yata tayo. Babalik na naman tayo sa GCQ. Parang narinig ko nakita ko kan sa report, January 1 yata magsimula. January 1 hanggang January 31. Magsimula naman ang GCQ dito sa Metro Manila, 9 places here in the Philippines. Tingnan mo yan, may mga lugar doon sa Italia, nag-lockdown na naman sila. Sa UK, nag-lockdown na. Bakit kaya nangyayaring ganito? Dahil hindi tayo sumusunod. Ang dami natin mga pasaway. Ang dami natin mga pasaway. Kaya yan, magsasuffer na naman tayo, maghihirap na naman tayo. Lahat naman tayo, madadamay na naman tayo nitong lahat. Yung mga obedient, madadamay sa mga disobedient people. Yung mga bababait na sumusunod sa kautusan, madadamay na naman sa mga pasaway ng mga kapatid natin. Kaya, hindi natin nasusolve ang problema dahil mga pasaway po tayo. Ito ngayong kapista, ang ebanghelyo natin ay nagbibigay sa atin ng napakagandang halimbawa na hindi nila kailangan yun, pero ginagawa nila para sumunod sa kautusan. Isang magandang halimbawa po sa atin at isang reminder din po para sa atin. At sa ebanghelyo ito, sa first reading po natin, makikita din po natin that we can learn a big lesson na sinabi sa atin ni San Paulo, no? Na tayong lahat, San Juan, na binigay sa atin ni San Juan, na tayo, dapat hindi tayo sinungaling sa buhay. Dapat we should love the truth. Dapat mamuhay tayo sa katotohanan. Hindi yung sinasabi natin, yes, I believe in God, pero ano ginagawa natin? Sumusuway naman tayo sa kautusan. So tayo ay sinungaling. O sabihin natin, mahal ko ang Diyos, pero mayroon ka naman palang galit o puot sa iyong kapwa. Paano mo ipapakita yung pagmamahal mo na yan? No? So maraming beses tayo po we contradict ourselves. Many times we contradict ourselves. Hindi tayo totoo sa isa't isa at hindi tayo totoo sa ating mga sinasabi.
Yan din po ang sinabi ni Simeon kay Jesus sa Mama Mary, kay Mama Mary, no? Na si Jesus Christ daw, He will be a sign of contradiction. Bakit siya maging sign of contradiction? Dahil sa mundo natin, ginagalawan natin ngayon, maraming beses po yung mali, kinoconsider nating tama pag lahat tayo ay gumagawa nun. Ginagawa naman yan ng lahat kaya gagawin ko rin. Halimbawa, may mga hindi gumagamit ng mask. Pwede akong hindi gumamit dahil presider ako, ha? Wala akong sinusuhay. Pag lalapit ako sa inyo, gagamit na naman ako ng mask. Oo. Pag sinabing, marami naman dyan, tingnan mo nga yung mayor, hindi gumagamit. Tingnan mo nga yung pare, hindi gumagamit. Tingnan mo nga yung hindi rin ako gagamit. Di ba parang sinasabi natin, dahil ginagawa ng karamihan, dahil ginagawa ng lahat, tama yan. Hindi po. We should be a sign of contradiction also sa mga hindi tama. We should be a sign of contradiction sa mga mali. We should be a sign of contradiction sa mga pasaway. Dapat iba tayo. Yan sinasabi natin. If we want to follow Christ, kung tagasunod tayo ni Kristo, we should also be a sign of contradiction. Yung mga hindi tama, dapat ayusin natin. We should not live na kamalian. We should live by the truth. We should live by the right thing. Kaya ang sabi, ang right, ang tama daw, kahit wala pang gumagawa noon, tama pa rin yan. Kaya hindi mali yan. Dahil sabihin natin, wala namang gumagawa yan, so hindi natin tutuparin. Hindi po. Gagawin pa rin natin dahil yan ang tama. So, we can also be a sign of contradiction in this world for others. Kaya kailangan tayo ay nakatanggap ng ilaw, dapat ibahagi natin ang ilaw na ito sa ating kapwa. Magbigay tayo ng magandang halimbawa sa ating kapwa nang sa gayon, yung tama, lagi pong tama. Ang mali, mali talaga yan. Ang mali, mali talaga yan. Ang kabutihan ay kabutihan. Ang kasamaan ay laging kasamaan yan. So we have to embrace yung kabutihan para maipagpatuloy natin na ibahagi sa ating kapwa ang ilaw ni Kristo. Sana mga kapatid ko kay Kristo, ang buhay natin ay maging magandang halimbawa po sa ating kapwa. Natanggap natin ang ilaw, ibahagi natin ang ilaw na yan sa ating kapwa. Amen? Magstayo po ang lahat. Ang pagkakita ni Simeon sa sanggol na Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat sa kanyang mga pangako. Atin pong itutugon, tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya, naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway, makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban na walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon.
Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin na sa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtitiyaga. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, marapatin mo higit kaming lumago at matularan ng iyong anak. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Magstayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kakaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, inagsa sa luha natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, tinuruan tayong magdasal. Sa buong tiwala, ipagdasal natin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw at iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Heso Kristo, ang tunay na ilaw. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Manatili pong nakaupo ang lahat. Habang tayo po ay nakapila sa pangungumunyon, maaari pong alisin muna ang inyong face mask pansamantala at pagkatanggap po ng banal na ostya ay maaari na po itong muling ibalik. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasko ay sumapit, tayo ay nagsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalang, at ang ng simbahan ay nagsipagbog ng mga banay. Ay magbagong buhay ng ligaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makapagdananin ang kasalanan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sampal na lulot ng langit. Tayo'y magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magligaya. At Magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magpapalaya.